Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay nagbago na pala ang oras. 7:07 alas City ng umaga. Nagbago na. Pero dito sa isang orasan ko, alas 8 na ng umaga. Daylight saving time na pala. Ngayon ay late ako kasi nga araw po ngayon ng linggo. Opo, late. Pag araw ng linggo o kaya Sabado walang pasok ay hindi ako agad nagigising. Ngayon ay gusto ko lang po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinasabi ni Rodante Marcolita. Opo. Tatalakayin ko po yung salita na ginamit niya, espiya. Opo. Ay nililigaw niya po ang mga tao. Katulad lang ng ginagawa ni Martires na tinalagay ko ng isang araw. Si Martires naman ay gumagamit naman na salita na tama naman, hindi ba? Ayaw daw niyang sirain, hindi ba? O hindi raw siya naninira o ayaw niyang sirain ang buhay ni Joel Villanueva. Ay tama naman Kahit naman na sino ang makarinig noon ay hindi ko kontra. Kahit anong lipi, tama naman ang sinabi niya. Anong country, anong language, tama naman, hindi ba? Ayaw niyang manira o ayaw niyang sirain ang buhay ni Joel Villanueva. Yun ang reason niya. Pero nga ay salita niya yun salita niya yun. Approve na yan. Ngayon, natutuwa ako dahil ito naman si Marcolita, mayroon namang sinabi nung isang araw. Ang sinabi po ni Marcolita ay yun. Yung salitang espiya naman ang ginagamit niya. Ang title ko po ngayon ay salitang espiya na ginagamit ni Rodante Marcolita. Talakayin po natin. Ayan po ang title ko ngayon. Bakit? Ano ba ang sinasabi niya? Ay ang sinasabi niya po bakit? Trabaho ba ng senador ang mag-espiya? Yun ang sinasabi niya. Ngayon, yung daw si Lacson ay nag-espiya sa kanya. Kasi nga yun si Orly Gutierrez nakunan ng CCTV ng Senado. Ang sumundo doon sa kanya ay tauhan ni Marcolita. Sinundo doon sa parking lot. Opo. Mayroon na kasing parking lot yan doon sa side Dinagdagan nila yan Ngayon, doon sinundo at doon dumiritso sa opisina ni Marcolita at tumagal doon ng mga 30 minutes. Yun si Gutesa. Yun ang sinasabi ni Lacson. Ngayon, ang sabi naman ni Marcolita, bakit? Trabaho na ba ng Senado ang mag-espiya? Ayun hindi ba? Ay isa na naman ito, isang propaganda o panluloko sa tao. Ngayon ay kung titignan mo yung sinabi na naman Marcolita, tama naman, hindi ba? Kahit anong lipi, kahit anong language, tama yung sinabi niya Trabaho na ba ng senador ang mag-espiya? Ano ang ginamit niyang salita? Espiya naman ngayon. Ay simpre hindi
Ang trabaho po ng senador ay gumawa ng batas. Oh, tama na naman siya, hindi ba? Pero nga, isinasaksak niya ang salita sa kaisipan natin. Isinasaksak niya. At yan po ang kukontrahin ko ngayon, ano? Katulad doon sa kinontra ko yung salita ni Martires, ni Samuel Martires, na ayaw daw niyang siraan, hindi ba? Oh, ay simple, ay salita niya. I-approve na yan, hindi ba? Salita niya yan eh. Oh, pero doon sa siraan, ay bakit naman ang dapat na salita doon ay nagsasabi lang ng katotohanan na ito si Joel Villanueva ay involved sa mga korupsyon. Sinasabi lang po ang katotohanan. Pero pagdating kay Martires, ayaw daw niyang siraan, di ba? Oh, ay tatama siya kasi ay ang salita siraan eh. Oh, ngayon, ito naman si Marcolita, ang ginagamit niyang salita ay espiya. Pero po para po sa akin ha, ang salita na pwedeng gamitin ko dyan, hindi ko gagamitin ang espiya. Pag-aaralan ko ang sitwasyon. Pag-aaralan ko kasi haharap sila sa investigasyon eh. Kailangan aaralin ko yan. Magse-search ako dyan. Oh. Pero yung salitang espiya ay iba po yan eh. Oh. Ang salitang espiya, para maintindihan nyo po, kasi ako ay kumuha naman ako ng advance ROTC dyan sa Piati eh. Oh. Ang salita pong espiya ay magbabalat kayo ka, makimingle ka doon sa kalaban mo at yung hindi ka nakikilala. Yung po ang espiya. Makimingle ka. Ay si Lacson, nakimingle ba siya? Hindi naman eh. Inaaral lang niya yan. Inaaral niya. Pero kung baguhin ni Rodante Marcolita ang salita, gagamitin niya ang salitang espiya. Oh, hindi ba? Huwag po kayong malito dyan. Inaaral lang po. Ang tamang term ko dyan ay para sa akin ha, Ping Lacson is making an extra mile para pag-aralan niya yung ganyan. Ano ba ito? Sino ba ang nagdala dito sa Senado? Hindi ba? Sino ba ang kumuha doon sa... kasi hindi ka makapasok dyan kung wala kang escort eh. Ngayon, yung tauhan ni Marcolita, kilala yan eh. O, papasokin yan. Hindi ba? Kasi kung isa kang tao na hindi ka kilala doon sa baba, doon sa... Chichik aping ka na dyan eh. Yung bago ka pupunta sa elevator, o machichik up ka na dyan. O, ayan ano. Ayan nga, nakita ang kumuha doon sa parking lot ay tauhan ni Marcolita. O, at dinala doon sa opisina ni Marcolita at tumagal doon ng 30 minutes. Hindi po espiya yan. Pinag-aaralan lang po ang mga move. Kasi kung espiya, ay nagbalat kayo shipping. O, ganun po ano. At wala pong masama dyan na pag-aralan mo. Kasi nga isasalang ka eh. O, ikaw ang magtatanong eh. O, natural lang yan. Parang exam lang yan. Halimbawa, kumukuha ka ng strength of material, hindi ba, sa engineering, ay may exam. Ay pag-aralan mo yung exam hindi ba? Ganon din yan. Isasalang ka eh. O siya ang magtatanong si Ping Lacson eh. Kaya pag-aralan niya kung ano yung mga pangyayari. Ngayon, kung tawagin ngayon ni Marcolita, espiya, para lukuhin yung mga tao. Huwag po kayong madala sa ganyan. At ang pag-espiya po, kung sakali man, o sige, nag-i-espiya na, pero pinaliwanag ko na ang espiya, nagbalat kayo ka. Kunyari, kasama kanila. O, kunyari ay isa ka sa kanila, nagsuot ka ng ibang damit, o yung mga salita mo ay inayos mo, o yung punto, o yung mga pananalita mo, kunyari, panig ka sa kanila. Ganun po ang espiya. O,
Yung nga iba, ipinapahuli pa nga yung mga ibang tao eh. O yan sila yan nagnakaw. Ay pero espiya ka lang eh. O, para makuha mo yung kalooban. Ganun panahon ng hapon, hindi ba? O, mga espiya, hindi ba? Kunyari, ipapahuli yung mga depende yan eh. Kung saan ka mag-espiya, hindi ba? Ipapahuli mo yung 5, pero ang malalagas naman dun sa kalaban ay 10. Ganun po yan eh. O, ipahuli mo yung 2, pero ay okay na. Para hindi malaman na espiya ka eh. O, ganun po ang espiya. O, ngayon ay ano po ang sinabi ko kanina? Wala pong masama dyan sa espiya. Ginagamit po yan. At ito po, ang isishare ko sa inyo, ha? Para maintindihan nyo. Ano yung espiya? Si Joshua ata ito o si si Moses, nagpadala ng espiya doon sa lupain na sasakupin nila. Nagpadala in advance, hindi ba? O, ayan po ha. O, espiya. O, ay tauhan na, si Joshua at saka si Moses, representative ng Diyos yan o ambassador yan ng Diyos Bakit sila nagpa-espiya? Ay trabaho yun Hindi ba? Nagpanggap sila na kaugri nila at nakihalo sila para malaman nila ilan ang tao, anong klase ng tao, saan sila dadaan, hindi ba? O, gaano kalakas yung forces nila, yung lalabanan nila. Ganun po yan. O, Romans 13 verse 2. Ang Panginoon po pala ang nagkwan dito kasi may kwan send some men to explore the land of Canaan, which I am giving you to the Israelites from each ancestral tribe. Send one of its leader. Ayan po. Hindi pala nabanggit dito ang spy. Pero dito, explore ang ginamit. Pero ang sabi niya ay send some men to explore the land. Ano bang ibig sabihin ng explore? To spy the land. Sa ibang version, to spy the land of Canaan. Ayan po, yung sasakupin nila. At lahat po ng mga kampamento na sinasakop nila, parating ganyan, may advance party ng mga spy. Hindi ba? Lahat po yan, pati nga yung Jericho may advance party sila. Hindi po masama yan. Isinugo sila ng Diyos yan, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. Lahat nung 12 kasi itong tribo ng Israel magpapadala daw doon. Ayun po masama bang spy? Hindi Trabaho nga yan Pero kung ako ang tatanungin mo dyan, pag-aralan yung sitwasyon, pag-aralan yung terrain. Diyos na mismo nagsugo ay bakit ngayon ito si Marcolita, tatanungin niya, trabaho na ba ng senador ang mag-spy? Ay tanga na lang po ang kwan dyan. Magtatanong ka ng ganyan, siyempre, pag-aaralan yan. Kung nagsasabi ng totoo si Gutisa, hindi ba? Ay baka tanim ko lang yan witness Hindi ba? Adi mapahiya lang. O sayang ang gagamitin na resources. Kung magsasasalita dyan lang, hindi alam kung sino ang nagpadala dyan. Hindi ba? At ngayon nga, lumalabas ay tanim witness. Kasi ayaw nang humarap Nung ikwan na siya i-cross-examine na o bibigyan ng mga detalye, hindi ba? Ayaw nang humarap. Ang tanong nga ngayon ng mga tao, nasaan na si Gutisa? Nagsasalita dyan tapos ayaw nang humarap. Ayun po, hindi ba? Hebrew
sa New Testament po ito ha, ito ay patunay na ang Biblia po may agreement. Lahat ng libro na nakasulat doon sa Biblia may mga agreement. Itong Hebrew, New Testament po ito at hindi alam sino ang sumulat nito. Ang sabi nila si Paul, ang sabi ng iba ay hindi raw si Paul. Ang sabi daw ng iba ay babae daw dahil bawal isulat ang pangalan ng babae, hindi ba? Ay pero Hebrew ito kasi sumulat siya ng Hebrew ng kwan eh. Alam niya ang istorya po eh. O ayan po, basahin natin sa Hebrew 11 verse 13. By faith, prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Ayan po ano, by faith, sabi dito sa libro ng Hebrew, na aangkop naman doon sa Numbers na ginawa ni Joshua at saka ni Moses, nagpadala sila ng mga spy, hindi ba? Pero ito, very particular ito sa Jericho. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Ayan po ha. Ngayon, ang Biblia po ay diretsuhan po eh. Ang Biblia po ay walang patago-tago. Binanggit dito, prostitute Rahab. Ito po si prostitute Rahab. Ang trabaho nito ay yun na nga eh, nagbibinta ng aliw yan eh. At sila, nakatira lang sila doon sa wall. Yung wall kasi malaki yan eh. Wall, at doon may mga kwarto na ron na ang nakatira ay bantay na yan o nagninegosyo o doon sa mga wall. Parang scavenger lang sila dyan. Ngayon, ay simpre, ang spy ang pinupuntahan yan, mga kwan yung mga, hindi naman sila pupunta doon sa mayayaman yan doon sa hindi sila mahalata. At yun nga, kunyari humahanap sila ng mga prostitute. Yan po ano, yun po ang ginawa ng mga spy. Ngayon, ay simpre, ay kung sila doon, safety sila Opo, ganyan po ang ginagawa ng mga spy. Ang una nilang pupuntahan, yung mga prostitute o yung mga beer house o yung mga, kasi ay doon lang silang makakapag-usap malalaman nila kung ano ang mga pangyayari, ano ang mga chismis doon sa mga prostitute. Ngayon, ay yung mga spy nahalata ng mga tao doon sa Jericho. Ngayon, hinahanap nila ngayon ay kahuli-hulihan nilang nakita doon nga sa kwarto o doon sa tinitirahan ni Rahab. Doon. Ngayon, tinanong si Rahab, na andito ba mga spy? Ay oo, kanina sabi niya, pero umalis na sila. Ay habulin nyo, dito pumunta. Ayun ang sinabi ni Rahab. Ipinagtanggol niya yung mga spy. Dahil naniniwala siya na yung mga spy ay kinakasihan ng Diyos. Kasi nga yung iba, na-conquer na nila Ito ngayon, Jericho ito. At ito si Rahab ay ang napangasawa nito ay Israel na rin. At isa ito sa lola ni King David at saka ni Jesus Christ. Ito si Rahab. Ayan po Pero ang kinuha ko lang po dito, hindi po masama ang spy. Na sinasabi ni Marcolita, ang trabaho na ba ngayon kanya ng mga senador ay mag-spy? Hindi ba? Niluluko lang yung mga tao Ay ito nga nasa Biblia. Hindi namatay si Rahab nung yung wall of Jericho ay pinabagsak ng mga anghel. Bumagsak lang po yan. Nawala, bumaon sa lupa. Ang sabi nila ay inapakan daw ng anghel.
Oh, bumaon sa lupa yung kwan nila, yung perimeter wall ng Jericho. At ngayon, parang nahuhukay nila yan, yung wall of Jericho. Oh, para sigurong kwan yan, yung uso kasi noon ang mga wall eh. Pati si Nebuchadnezzar gumawa niyan eh. Pati ang itong kwan itong China Great Wall of China Oh. Ay diyan nga sa atin may wall tayo diyan yung garrison ng kwan garrison ng Castilla diyan sa Port Santiago, ang taas ng wall diyan. Hindi ba? Oh. Uso yang ganyan. Ngayon ay noon pero nga ito nga ay nabuhay si Rahab at naging kwan yan. Ang napangasawa niya ay Israel at isa yan sa naging lola ni King David at saka ni Jesus Christ. Ayan po Pero yung mga kasamahan niya na nakatira doon sa Jericho ay nangamatay yun. Opo. Nasakop kasi nila Joshua, yung Jericho. Nagdasal lang sila kumanta, pinalibutan nila yung Ur of Jericho ng 7 araw. Nung pang 7 araw, sumigaw sila sa Panginoon, ayun, bumagsak ang wall. Ganun po yan. Parang orasyon ang ginamit nila. Bumagsak na yung wall. Pero ang sabi nila, inapakan daw ng angel, kaya bumaon. Ayan po, sige. Ang katanungan ay mali ba na mag-spy? Ay hindi. Gawa nga Ginagawa na nga noon yan pero ngayon, ang gustong palabasin ni Marcolita, mali. Hindi ba? Pero ako, ang tawag ko dyan, nag-aaral lang si Lacson. Pinag-aaralan niya ang sitwasyon. Pero nga, sa bibig ni Marcolita, yung gagamitin niyang salita, kurap po kasi ang tao kurap Ang tao po kasi, pwede magsalita ng kahit anong salita pero ikukurap na yan. Gagamitin niya ang salitang spy, hindi ba? Espiya na ba ngayon ang mga senador? Ayan po 1 Samuel 26 verse 4. David therefore sent out spies. And understood that si King Saul ay hinahanap siya kasi Remember, ito si King David ay napatay niya yung Goliath, hindi ba? Yung giant Goliath, hindi ba? Ngayon, ginawa siyang champion ni King Saul. Ginawa siyang champion at yung anak niya na babae, pinaasawa pa Ang unang asawa ni David yung anak ng hari kasi nga, yun ang pabuya niya. Asawahin itong anak ko. Ayan, Ngayon, ito si King David, hindi pa hari ito. Ang dami ng taong bumibilib sa kanya. Ang dami na. At alam na mga tao na balang araw ay magiging hari. Hindi pa nga hari, ay ang sabi nila ay si Saul ay kill 100, but David kill 1,000. Ay, nagagalit yung hari kasi ay hari siya, hindi ba? Kill 100 lang siya. Ay samantalang ito si David ay kill 1,000. Pero ang ibig sabihin niyan, pinatay ni David yung si Goliath. Ngayon, nung lumalakas ang panawagan na ginagawa na nilang hari ito si King David, si David nga, pero kung na siya noon, army na siya noon, may mga tauhan na siya. Ayun, tinutugis na siya ni Kwan para patayin. Ayan po. Kaya mayroon siya mga spy. Bago dumating sa kanila, umaalis na sila, pumupunta sila sa kabundukan. Ayan po, masama ba ang spy? Hindi Pinili ko lang yan kasi nga ito, King David po ito hanggang sa, yun na nga, natatalo na niya si Saul. Kasi nga, ay anointed na siya ng Diyos
si Saul din, si King Saul, anointed din ng Diyos. Pero ito si King David, anointed siya na papalit kay Saul, ay ayaw ni Saul. Kaya naglalaban niyang dalawa. Opo. Ganun lang po ang ma-share ko sa inyo pero balikan natin itong sinasabi ni Marcolita, hindi ba? Gumagamit siya ng salitang spy, pero ay hindi ba sama yan kasi nasa Biblia Gagamit ka talaga ng spy Alangan naman na si Ping Lacson ay tatanga-tanga lang dyan, hindi ba? Gagamit ka ng spy. Labanan mo yan, Marcolita, itong mga kwento ito sa Biblia. Hindi ba? Mag-aaral ka. Walk an extra mile. Kahit na sa trabaho. Ako nga, dito sa trabaho ko kahit hindi ko trabaho, pinag-aaralan ko Kaya gustong-gusto nila ako kasi nga alam ko magse-search ka. Magtatanong-tanong ka. Mag-i-spy ka kung ano yan. Ay, pero nga ito si Marcolita ay hindi niya alam ang ibig sabihin ng spy. Ang spy ay hindi mo pwedeng gamitin yan kung hindi siya nagbalat kayo. Ganun po yan. Nagbalat kayo ba si Ping? Pumanig ba sa inyo? Hindi naman Yung iba dyan, balingbing, hindi ba? Pero ito si Soto at saka si Kwan, tumigil po yan Tumigil ng pagka senador yan ng 3 taon ata Parang si Bam Aquino, natalo din yan Si Pangilinan, natalo din yan 6 years ata Kaya wala silang mga korupsyon yan. Hindi sila magbabalingbing yan kasi wala silang itinatago. At yan ang pilit kong sinasabi dito. Talo si Duterte dyan kasi mga tauhan niya ang na-involve. Talo sila. Ngayon, gagamitin ngayon ni Marcolita ang salitang spy. Kung papaano naman, ginagamit naman ni Samuel Martires ang salitang ayaw kong manira. Hindi ba? Niloloko lang mga tao Ang sabi mo, Marcolita, ito si Samuel Martires, ang katotohanan. Pero wag mong sasabi, ayaw kong manira. Hindi ka naman isinusugo, hindi ba? Hindi ka po isinusugo para manira. Ang hinihiling lang sa'yo, sabihin mo yung totoo. Hindi ba? Ayan po Yan po ang kaibahan. Kaya nga nagsisikap ako, ay 30 minutes na, nagsisikap ako na mag-vlog, kahit na iilan lang ang nanonood. Pero alam ko, may manonood yan later on, hindi ba? Tinitingnan ko, nadadagdagan kahit pa isa-isa, may nanonood din. At gusto ko lang bigyan ng wisdom yung mga tao na nanggagaling sa Panginoon. At yan po ang aking panalangin sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, yan po ang aking panalangin, na magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo. Sige po mga kababayan, mga minamahal, hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.